siya na eka nga tinaguriang millennial mayor ng Talavera, Nueva Ecija, no other than Kuya Aris or Mayor Aris Gaboyin. Magandang hapon, Kuya Aris. Good morning po sa ating lahat. Isang karangalan po na interview ngayong araw nito. Ayun. Siguro po. Ang napakasimpleng si Kuya Aris, nabutan lang natin na umiikot-ikot lang ata sa compound. Kaya ayan, isang simpleng mayor ng Talavera na ika nga pag inabutan mo sa bahay, parang kapatid mo lang na nakapang-araw-araw siya or whatsoever, wala siyang kano sa sarili. And of course, bago ang lahat ay ika nga nagkaroon tayo ng pagkakataon na siya po ay ating interviewin ngayong hapon. Mayor, ano pa nararamdaman mo sa mga panahon na ito na bagong lukluk ka bilang alkalde o mayor ng ating bayan? Siyempre, I'm very grateful sa lahat ng mga kababayan natin na sumuporta. Like what I said, na ito pong tagumpay natin na to, hindi ko po tatagumpay. It belongs to every family, sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga magsasaka, sa lahat ng sektor na naniniwala na that change is possible. Yun po. At syempre, I'm also very eager kasi excited po ako sa mga gagawin natin bilang mayor ng bayan ng Talavera. Yun, ang maganda ko na excited na si Mayor Aris. So, Mayor Aris, ano bang karisma ang nagawa mo sa ating mga kababayan o sa mga kabataan na niligawan mo yung ating bayan at yung loob talaga nakuha mo? Halos mag-solid. Honestly, wala naman po akong ibang ginawa. Pinakita ko lang po yung tunay na ako and people appreciate yung pagka-genuine ko. Wala naman pong iba. Kumbaga, nagpaka-genuine lang po ako and feeling ko rin po yung na-appreciate. Kumbaga yun talaga kung ano ka talaga. Kung ano lang po. Kung sino ka. Yes. Hindi yung yun na yun. Kumbaga talaga ipinakita mo yung sarili mo. Yes. Isa po sa mga huling speech ko, I remember sa isang barangay. Sinabi ko po noon na hindi po ako nag-uniform noon. At pinakita ko na puting t-shirt lang po ako. Sinabi ko na may suot man niyo akong uniform o wala. Nasa harap man ng camera, wala man yung camera, wala man tayo sa entablado. Papakita ko po yung tunay na ako. At genuine, ika nga. Ayun. So, at yun ka. Kumbaga, Mayor Aris, kailan mo ba naramdaman o nalaman or may potential na papasok ako sa politika, tatakbo ko? Ito ba since, hindi naman since birth, ito ba yung buhat ng bata ka na imagine mo magiging politiko ka or talagang pinangarap mo na magkuha ng bayan? Noong una po kasi, syempre, I grew up around politics. Yung mother ko po, when I was 7 years old, yun po yung lumalaban siyang vice mayor. Kasama na po niya akong mangampanya. And na-idolize ko po siya kasi nakita ko po yung impact na nagagawa. Nakita mo yung nangyayari. Yes, and also, kahit na wala na siya dun sa posisyon, tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong niya. So, isa po yun sa inspiration ko. And sabi ko nga, yung pagpasok ko sa public service, sa politics, there's this called na yung merong isang way of life, yung Japanese, they call it the ikigai. Tama. Yung what the world needs, what you're good at, what you love to do, and what is what can be your profession. So your passion, your profession, your, ano pa ba yun? Your mission, and yun po. And feeling ko maikigai is being a public servant. Parang sa blood na rin, tama? Dahil yung lolo mo, si Kapitan Roberto Gaboy is kapitan naman dito sa Barangay Yes, Cebu. kapitan. Sa kanya po ako nanumpa. Ayun, okay. Tama. Napanood ng sambayan ng Pilipino yun. Yes. So, gaano mo pinaghandaan yung pagtakbo mo bilang mayor? Siyempre po, pinaghandaan po natin yan. Marami po tayong parang personal development na nag-executive course po ako sa Harvard in preparation sa paglaban ng mayor. And also, yung mga bagay na kumbaga hinanda natin yung sarili natin, yung Inaral mo yes, talaga. yes, also. And ngayon,
hinintay ko na lang yung schedule. Siyempre, marami pa tayo. Learning kasi never stops, Kuya Edwin. So, tuloy-tuloy dapat yung pag-aaral ng isang tao. Kahit na yung mga dalubhasa na nag-aaral pa rin yun. Correct. So, ako, continuous. Ngayon po, hinintay ko lang po yung dates. I also enrolled yung I-Lead sa UP. Tutuloy ka pa rin. Opo, and also, nag-apply din po ako for local economic development sa Ateneo. Ayun. Ateneo Government School. Ang galing. Pinaka-mas mahusay mo na pasukan is yung Harvard, tama? Ilang taong ka ba doon? 1 year, 2 years? Ano lang po siya, it's just a consecutive course. Mabilis lang po yan, mga 1 month lang po. Okay, nasubaybayan din kasi natin yung pagpunta mo doon hanggang sa'yo at alam natin to, ramdam na ng bayan na bukang meron ka pang gustong takbuhin nung time na yun. Parang nararamdaman na rin yung pulsa ng bayan ni Kanan. Ano nararamdaman mo, nalalabanan mo si Vice Mayor Nervi? First of all, I would like to congratulate Vice Mayor Nervi kasi syempre, yung pong inambag nila sa bayan ng Talavera, hindi naman po inaakilayan na kakaila na marami po silang nagawa. And kudos to the Santos family po for 21 years of service. And also, syempre, Vice Mayor Nervi is my Vice Mayor sa Sangguniang Bayan. So, boss ko rin po siya nung sa Sangguniang Bayan. Syempre po, gaya po nung sinabi ko, 21 years na po, marami pong natulungan, marami pong mga family na kumbaga na nakatanim na po sila doon. So, kami naman po, nung lumaban po ako, sinabi ko, ang kalaban ko po dito, hindi ko po tinitignan yung kalaban ko kung ang kalaban ko po dito yung sarili ko, kung paano ko maibibigay yung best ko, kung paano natin ma-execute yung mga plano natin. Yun po yung tinignan kong way, yun po yung way of thinking ko na lumalaban po ako hindi po para talunin ng isang pamilya o ang isang pangalan, kundi lumalaban po ako para sa plano na gusto kong mangyari sa bayan ng Talavera. So, tama nga naman. So during the election day, anong paghahanda mo doon kung nasa ang lugar? Kasi ka nag-stay nung panahon na yun? Dito lang po ako. Dito lang po ako sa... nasa bahay ka lang? Opo. So saan yung video natin na nagkagulo? Na tuwan-tuwa ka no? Dito lang po sa bahay. Dito lang ba sa bahay yun? Opo, sa likod po. Okay. So dito ka nag-stay ng time na yun? Opo, hindi na nga po namin na-control yung mga tao po. Nagsipuntahan po dito sa bahay to show their support. Hindi na po namin na-control as in pumunta po silang lahat dito. Yun po. Tapos, so sobrang galak mo, talagang bumuhos ang luha mo. Yes po, naalala ko po kasi lahat ng pagod, hirap. Tama. Lahat ng sakripisyo po na ginawa natin, lahat po ng mga kababayan natin na tumindig at sumuporta, syempre yun po agad yung maiisip natin doon. So, overwhelming po kasi syempre pinag-pray po natin ito and pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kaya very overwhelming po yung nangyari. Kaya bigla na lang po na ganun po yung naging reaction. Kaya yung mga tears of joy, ando na lahat Sama-sama na dun So ano ang mga, sabi nga Mayor Aris Gaboy Lim, sa panahon mo na itong ikaw ay malapit ng maupo sa pwesto, ano ba yung mga aasahan ng ating bayan? Yes, grabe yung mga comments sa Facebook. Iba-iba? Very big shoes to fill. Pero ang maasahan lang po nila sa akin is I will do good governance para sa bayan natin. Alam naman po natin na it's time for yung sa millennial, bilang isang millennial, siguro yung mga bagong klase ng politika, yung sinasabi nga nila. No? So, ayun, magiging transparent tayo with everything. Papalad talaga lahat, nakapalad. Yes. Yun po, makakaasa po sila doon. And makakaasa po sila na ibibigay ko yung lahat ng aking makakaya para maging isang mabuting mayor at karapat-dapat na mayor ng bayan ng Talavera. Wow, napapalakpak na ako, di pa nag-uumpisa. So sabi nga, maraming nagko-comment sa atin, minsan nagchat-chat sa atin na ang gusto sana nila mangyari, nakadisplay pa rin sa ating bayan yung mga... We will find a way to be transparent. Yun naman na yung kailangan ngayon. Dapat ginagamit din natin yung technology on our side. Isa po sa plataforma natin while we were campaigning is to introduce e-governance. So, through this, makikita po ng tao kung saan napupunta yung pondo, kung kanino napupunta, kung paano ginagamit. Correct. And also, dahil may mga database na, ayusin natin yung paano mag-apply ng scholarships, paano yung mga pensions,
And also through this e-governance, naniniwala po ako, mawawala na po yung mga palakasan, pagigipit, yung mga political patronage. Okay. So, marami po tayong plano. Lagi po sinasabi, marami po tayong plano. Pwede kong sabihin na ganito, pwede natin sabihin na ganyan, na ito yung gagawin natin. Pero baliwala po lahat ng plano kung hindi po natin siya ma-execute ng maayos. Babalik at babalik po tayo sa usapin ng transparency, pagiging accountable at good governance. So, kailangan po natin, hindi lang po basta plano, hindi lang siya yung pabalat lang na dapat we should see it through. Dapat tuloy-tuloy po yung mga gagawin natin. So sa kapalapit mo pagpasok sa ating munisipyo ng Talavera, gaano ka nakahanda na malapit ka nang pumasok? Gaano mo siya pinaghandaan na? Siyempre, gaya po nung sinabi ko kanina, learning never stops. Every day, we learn new things. So, ako, I will prepare to the best of my abilities. Pero hindi mo masasabi na parang na you are ready. Kasi marami pong possible na mangyari, maraming basta tayo po, piniprepare natin yung sarili natin. And continuous po tayong nagpre-prepare pa para maging mabuting punong bayan. Basta ang masasabi natin, mas malaking pagbabago ang mangyayari sa ating bayan sa pagdating mo na yan. Yes po. Meron akong tinatawag na tawag dito. So, sinasabi, kuya, sabi mo pagbabago. Let's break it down to small achievable goals. Para po, kasi yung change po, hindi naman po yan nangyayari overnight. Yes, tama ka. So, we want to break it down to small achievable goals. Unti-untiin po natin hanggang sa na-realize na hindi na po bigla na lang po natin na masasabi na, ay, ang laki pala nung pinagbago na. Through the small achievable goals na gusto natin gawin. Correct. Tama naman talaga. So, nasasabi ng iba, yun nga, maganda yung sinabi mo ngayon, kaya nga hindi naman instant noodles yes, yan na nilagyan ng tubig na mainit, kakainin mo na agad. Yes, po. So, may proseso yan na ika nga pagdadaanan talaga. So, yung iba katanungan natin, nakikita ko sa messenger o sa mga kwan mo post, kung di mo na napapansin, napakarami mong followers, kaya nga yung mga kabataan. Hindi ba nagseselos yung katandaan sa'yo? Actually, lahat po. Lahat po ng sektor, marami po tayong followers. Lahat naman po, gusto po natin, isa po sa battle cry natin, Talaverang walang maiiwan. So kahit ano pong sector, we have plans for them. Lalo na po sa mga lolo't lola, sa mga ano natin, middle age, sa mga kabataan, lahat po, nagkataon lang po na marami po tayong kabataan na handang tumindig para sa atin. Alam mo naman yung mga matatanda na yun. So di po, sa mga old days, medyo matampuhin na yun eh. Yun nga po. Actually, isa po sila sa main priority natin. So, never naman po natin kinalimutan yung mga lolo't lola natin. Sabi ko nga po, kami po ang magiging tungkod at gabay ng mga senior citizens natin. Wow, ganda. Ika nga isang salita ng tunay na apo ng bayan. Yes. Para sa mga lolo at lola, tatay, nanay, mami at daddy, ayan, isang anak, isang kapatid. So, ngayon ba, Mayor Aris, ika nga, millennial mayor ka, hindi maiiwasan na ikumpara kay Vico Soto. Anong nararamdaman mo pag sinasabing Vico Soto ka? Vico ng Talavera. Vico po ba? Kasi may itim. Vico Soto, syempre, yes. It's an honor to be compared to Vico, pero hindi, kumbaga, I have very big shoes to fill. And engage po natin sa anong kaya kong gawin before I can say that I'm worthy of being compared to Vico. And syempre, idol po natin siya. Isa po siya sa kumbaga, tinitingalaan natin na mayor. Isa po siyang ehemplo ng good governance. And we want to follow his footsteps. And also, isa po sa iniidolo ko pang naging mayor is the late Jesse Robredo. Magaling po siya, meron po siyang mga books, and also yung pattern po niya sa Maynaga, ang galing din. Nabasa mo talaga? Yes po, ang galing po. Meron po silang People's Council in which sila po yung pumipili kung sino po yung lalaban ng mga konsehal. So may representante po talaga lahat ng sektor. Okay. Marami po siyang ginawang framework din sa Naga, which ang galing din po. Pero alam mo, napasin namin ng mga taga Talavera,
iba yung powerful mo sa prayer. Sabi mo nga, napanood ko sa video mo, na before kayo umalis, nagpe-pray. Yes. Sino nagli-lead? Ano po kami, sa Pwersa ng Pag-asa, ano po siya, parang class po. By number po. By number and then vice and So, then bukas, ako, tapos dalawa. ulit. Ayun. So talaga ika nga, pag pinagpapala ng Diyos, kung talaga siya inuuna mo. May Yes, pastor doon na, di ba? May pastor na pinuri ka. Yes po. Actually, makakatuwa po kasi we goes to nag-house to house, mga pastors, even po yung ano lang po, mga supporters lang po natin, pinagpipray po nila ako habang nagka-campaign. So, isa po yun sa mga memorable moments ko while campaigning. Isa pa nga po, if I may share, meron pong isang beses, pagod na pagod ako. Okay. Pagod na pagod po ako. Siyempre, nakapagod po yung house to house. And sabi ko, tuloy ko na lang kaya later. Total, ano naman, kaya naman tapusin mo hapon. And then the next house po na pinuntahan ko, Correct. meron pong nag-pray sa akin. Tapos, ang unang lumabas po sa bibig niya, Lord, bigyan niyo po ng lakas ng katawan yung mayor namin para magampanan niya yung mission na. So, parang, through the people, God spoke to them, used them to relate to me na yung mission natin para sa bayan na talaga. Tsaka napapanood ko kamukha sa may bakal taas ba? I'm not familiar kung ano po. Ang ganda ng ano mo doon, sabi mo, lagi mong binabanggit yung Diyos. Alam mo kasi, once na binabanggit natin yung Diyos, nagdiriwang sa kalangitan yun. Amen. Ganun yun. So ngayon, medyo personal. Yes po. Sabi nung marami nagsasabi, meron na raw bang special sa puso mo? Yung bayan po ng Talavera ay special po sa puso ko. Ayun, lahat ng ating kadalagahan, mga selosa yan eh. So, malinaw, wala kang girlfriend. Ang bayan po ng Talavera. Ang bayan po ng Talavera, ang girlfriend ni Mayor Aris Gaboylin. So, yan ha. Sila po yung mauna, sila po yung masusunod. So ngayon, mga kaibigan, natapos at naubos yung ating minuto na nakasama natin. Karangalan po natin nakasama si Mayor Aris Gaboylin. Mayor Aris Gaboylin, meron ka bang may iwang mensahe sa mga naghihintay natin mga kababayan ngayon dito sa bayan ng Talavera? Go ahead, Mayor. Una po, salamat po sa lahat ng sumuporta, tumulong sa buong Pwersa ng Pag-asa. Kasama po lahat ng aking mga kasamahan. Makakaasa po kayo na kami po bilang hinalal ninyong mga lingkod bayan ay kami po ay magtatrabaho at gagawin po namin lahat ng aming makakaya para makapaghatid ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Mayor Aris Gaboylin po, nagbibigay ng pag-asa mula sa Diyos para sa ating bayan. Amen. And of course, sa pangalan po naman ng ating nakasama ngayon, si Mayor Aris Gaboylin, ang ating millennial mayor. Ako po si Edwin Sigua ng Good Morning Talaveranos, and of course kasama ang aking Chief Editor Marvin Bulanadi. Bye-bye for now. Abangan po natin ang pagluklok natin. Sama-sama po natin samahan si Mayor Aris Gaboylin sa munisipyo sa araw ng July 1 or June 30 po? June 30 or July 1, 2025. Mahal po namin kayong lahat. God bless us all.